araw. Hi. Sa pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Dito po tayo sa kahilingan ng ating kapatid, si Marita, at ating isang bayan, magulang, upang ipagkaloob ang pinatawag ng basbas para sa kanilang tahanan. Ngayon po, dito tayo sa pagpapatuloy ng gawain kung saan meron tayong pag-aaralan, dalawang tema. Una, tayo sa Ebanghelyo ng Lucas, kapitulo 6, versikulo 46 hanggang 49. Sabi dito, at bakit tinatawag ninyo ako Panginoon, Panginoon, at di nyo ginagawa ang mga bagay na aking sinasabi? Ito po, kung mapapansin natin, dito pa lang sa isang verse, hindi pala pwede na tatawagan lang natin ang ating dakilang Panginoon, my Lord, kundi dapat pala palaging may kalapit na pagsunod o paggawa sa lahat ng sinasabi. Kasi po, hindi po siya makukumpleto. Para bagang isang pagdamdam na halimbawa itulad natin sa pamilya, pagdaramdam ng magulang, bakit mo ako tinatawag na papa? Bakit mo ko tinatawag na mama? Bakit mo ko tinatawag na lula? Ayaw mo na mautusan. Hindi ka na masusunod sa akin. Parang ganun. Kung sa kalagayan ng ating dakilang Panginoon, nagdadamdam siya kung ang tawag lang sa kanya, tinatawagan siya kung sa oras lang ng pangangailangan. Na para bagang siya yung tagasagip. Kundi, sa lahat ng oras, tawagan din natin siya para magpasalamat sa lahat ng mga nagawa natin. Sa makatuwid, yung mga nagawa natin o accomplishment natin sa maghapon, na naingatan natin ang ating sarili na hindi tayo nagkasala, pagsunod na po yun sa kanya. Ibig sabihin, tatawag pala tayo dapat sa ating dakilang Panginoon. Sumunod muna tayo sa kanyang araw. Hindi yung tatawag lang para tagasagip, tagatulong, lalong-lalo na kapag dumarating yung mga pagsubok, yung karamdaman, sa talang tatawag. Dapat pala tawagin natin siya sa oras na gumaling tayo, sa oras na nakalagpas tayo sa mga pagsubok, sa mga problema. Kasi po, parang accomplishment yun na nagbabalik na tayo sa ating dakilang Panginoon para ibalik natin sa Kanya ang pagpapasalamat dahil nakatawid tayo. At kung sakali man, kakailanganin natin siya na Panginoon, lalong-lalo na hindi na natin kinakaya at nabibigatan na tayo, huwag tayong sumuko, kundi hilingin natin sa Kanya na bigyan tayo ng katatagan, lakas ng loob, upang makapagpatuloy. Kasi pwede naman tayo bigyan ng pagsubok kung hindi natin kaya. Nakadepende po yan sa kakayahan ng bawat isa. Parang estudyante, siyempre hindi naman ibibigay yung test paper ng sa grade 1, yung test paper ng grade 2, o ng grade 4. Siyempre, kung ano yung tinuro, kung ano yung, lang yung nileksyon, doon din lang pabatay ng gagawing examination. Ganon din po sa pagsubok sa buhay. Kung hanggang saan yung pagkaalam natin, pagkatuto natin sa mga aral o salita ng Diyos, doon naman tayo
susunukin. Kaya po, sa bagay na ito, huwag nating bigyan ng pagdaramdam ang ating dakilang Panginoon na kilala lang natin siya sa pangalan, nilulumuran natin siya, sinasamba, pinagpupurihan, hindi pala dapat magtapos ng doon. Kundi yung mga aral na kanyang itinuro, dapat i-apply natin sa totoong buhay. Magbibigay tayo ng ilang sample. Itinuro niya kung paano ang magparaya. So, ang palikanga sa kabila, hindi mo pa yung kabila. Ibig sabihin, kapag ginawa ka ng kasamaan ng iyong kapwa, kahit ulit-ulitin yan, okay lang. Ganyan po ang aral na makukuha natin sa sinabi ng ating Diyos. Pero kung hindi natin in-apply, useless yung pagtawag natin ng Panginoon. Isa pa, narinig din yung ikangay sinasabi ng una, ibigin mo ang iyong kapwa, takutan mo ang iyong kaaway. Ngunit din yung sinasabi ko sa iyo, ibigin mo ang iyong kaaway at idalangin mo ang sa inyo nagsisiusig. Ngayon, kung halimbawa po, pagkaaway, kabati, dati yun. Pero ang turo ng ating dakilang Panginoon, ibigin ang kaaway, idalangin ang nagsisiusig. Palagay natin sa sarili lang natin. Sino yung pinagkakaaway natin? Hindi naman kapamilya, minsan sarili. Gusto natin manalangin, hindi natin magawa. Minsan nandito pa kalimutan. Gusto natin magsimba, hindi natin nagagawa. Pero nagpaplano tayo. Kalaban natin yung sarili. Minsan po, sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, ang pinaka-numero 1 talaga natin kalaban, konsensya. Inuusig tayo ng konsensya. Pero hindi natin igyan dalangin na maging malinis ang ating konsensya. Sa sarili pa lang yan. Ipapaano pa yun sa labas. Yung nakakausap natin, yung nakakasalamuhan natin, yung mga kakilala natin, kaibigan. Dapat ganun din ang pakikitungo natin sa kanila. Doon na po papasok yung ibigin mo ang iyong kapwa katulad ng iyong sarili. Kaya kung ang trato natin sa sarili, walang pagpapahalaga, may kaliguan, hindi natin pinapaliguan yung katawan natin, siguro, hindi naman tayo mag-a-advise sa ito na maligo ka araw-araw. Kasi sa sarili ka, hindi naliligo. Parang ganun yun. Sampulan po yun. Kaya po, dito, sa unang verse pa lang na ito, dito magkonsumo ng 1 oras. Pero dahil may 1 oras natin, siguro sa patay. Nagbigay po natin dakilang Panginoon ng isang halimbawa. Ang bawat lumalapit sa akin at pinakikinggan ng ating mga salita at ginagawa, tuturo ko sa iyo kung sino ang katulad sa iyo. Tulad ng isang taong nagtayo ng bahay at umupay at pinakalalim at nilagay ang patibayan sa bato at kung dumating ang isang baha ay hinampas ng agos ang bahay na yun at hindi napilos sapagkat natitirik na mabuti. Dito po ito naturo, pundasyon. Tayo po yung bahay. Kung ang ating pananalig sa dakilang Panginoon, nilalakatan natin ang pagsunod sa kanyang aral, dumating man ang mabibigat na pagsubok o problema sa ating sarili, sa ating sambahayan, sa barangay, mga komunidad. Kapag yan po ay kasama si Kristo, pati yung Ebanghelyo, matatag po siya. Kasi marunong tayong mag-adjust. Pag sinusubok, hindi natin iniisip masyado. Hayaan mo na yan. Siguro, kinakailangan lang natin matuto. Kinakailangan lang natin mabuksan ang kaisipan. Kumbaga, preparado tayo sa mga pagsubok. Hindi tayo natatakot. Sabi nga, ang kaugnay ng takot, parusa. Kaya kung tayo'y matatag ang ating pananalig,
kalakip pa yung pagkilala sa ating dakilang Panginoon at pagsunod sa kanyang aral, hindi po tayo makikilos. Kahit anong unos, anong bagyo, anong dagok sa buhay, problema, pagsubok, karamdaman, lahat po yan ay malalagpasan natin sapagkat naging matatag po tayo sa harapan ng Diyos. Ano naman nangyayari sa kabaliktaran nito? Datapwat ang dumirinig at hindi ginagawa ay tulad ng isang taon nagtayo ng bahay sa lupa na walang patibayan. Kabansa niyaon ay hinampas ng agos pagdakay ng iba at marami ang naging kasiraan ng bahay niya. Kaya po kung titingnan po natin, sa pagtatayo ng bahay, sa pagkakaroon ng matatag na pundasyon sa ating buhay, sa pamilya, komunidad, o ano pa man, kinakailangan natin siyasatin muna ang ating sarili. Alamin natin, paano ba siya naitayo? Meron bang bato? Nandyan ba si Kristo? Si Kristo yung bato. Kasi kung wala si Kristo, sabi nga, kahit anong pagpapagod ng sobra-sobra, overtime, kahit sobra-sobra na yung trabaho, sabi nga, meron akong halimbawa nun. Kasi puro trabaho ang Lunes hanggang Linggo. Pagdating na nagkasakit, sabi ko sa kanila, magtatanong lang ako simpleng tanong. Nagtrabaho ka ng isang linggo, sumubra ba? Nagtrabaho ka 3 araw, nagkulang ba? Ang sabi niya, ito na ang hindi ko maintindihan. Kung kailan wala akong trabaho, may sakit ako, nakakain pa ako ng masarap. Nakapaglaga pa ako ng bata. Ibig sabihin, kapag ginawa natin pundasyon si Kristo, kasama natin siya, lahat ng ating ginagawa may kalakip po siyang pagpapala. Sinibawa, puro trabaho, tapos ngayon, may katapat po yung sakit. Kasi, overuse yung katawan natin eh. Sobrang sakit. Parang ganun yun. Pero kung kasama mo si Kristo, tapos, nilay-nilay ka, nagbabasa ka ng mga kasulatan, at nakikinig ka sa mga gospel, napakarami din sa YouTube na lang eh. Marami po tayong matututunan dyan. Kinakailangan kalakip palagi si Kristo sa buhay natin, pati yung aral. Kasi po, kung hindi siya kasama, mas malaki ang magiging damage kapag dumating ang mga pagsubok o dagok sa ating mga buhay. Kaya, siyasatin natin ang ating sarili, saan tayo doon? Sa matatag o doon sa walang pundasyon? Ang pinakapundasyon si Kristo, tayo yung bahay, kinakailangan nakakabit kay Kristo, at yung pamantayan natin sa buhay, nakabatay din sa kanyang ibang mundo. Yan po ang sulit ng pagkatagumpay dito sa ibabaw ng sanlibutan. Ngayon po, meron pang isang sitas. Sabi po dito sa Surat ng Apostol Pablo sa mga taga-Roma, Kapitulo 15, versikulo 7 hanggang 13. Sa ganito'y mangagtanggapan kayo gaya naman ni Kristo na tinanggap kayo sa kaluwalhatian ng Diyos. Dito po, itinuturo dito ni Apostol Pablo ang pagiging bukas palad, pagiging bukas na pintuan. Kumbaga, marunong tayong tumanggap. Ibig sabihin, sa bagay na ito, tinuturuan tayo matuto na dapat ilagay natin ang ating kaisipan sa kaisipang wala tayong kinikilalang kalaban o kaaway. Kasi si Kristo, kahit mga Parisiyo, kahit mga matatanda ng bayan,
kahit mga pinagaling niya na nagsigaw ng ipako siya sa krus, anong ginawa niya? Isinigaw niya pa sa Ama. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Yan po ay halimbawa ng pagiging tunay sa harapan ng Diyos na walang kumbaga kasanasan ng tao kasi minsan papakita ng kabutihan pero deep inside hindi naman. Parang plastikan lang. Dapat magpakatotoo tayo sa ating kapwa. Dapat kung nakikita na pagtanggap natin sa kapwa, dapat mula sa puso. Hindi napipilitan, sumusunod sa aral at halimbawa na ginawa ng ating dakilang Panginoon. Ngayon, titingnan natin, kapag gumagawa kasi sa atin ng masama, ang tingin natin masamang tao na. Yung mga mabubuti, yun lang ang pinakikisamahan natin. Pero kung tutuusin, ano ang trabaho natin dito sa bago ng sinibutan? Makahikayat ng isang taong makasalanan lumapit sa Diyos. Ibig sabihin, pakisamahan natin yung gumagawa ng kasalanan, hikayatin natin magsisi, magbalik loob. Kasi po ang Diyos, kung tatanungin natin yung kamantayan ng tao, pag masama, sa Diyos hindi. Ang masama, mas lalong humahaba ang buhay. Bakit po? Kasi hinihintay ng Diyos dumating yung panahon na magsisi siya. Humaba na lang ng humaba ng buhay. Kaya ano palang mangyayari sa atin na palagi naman tayo nagsisisi, ano yun, na dapat bukas wala na. Hindi po, ministeryo naman ang tawag dyan. Kaya kinakailangan, sabi nga, makahikayat pa tayo sa pamamagitan ng pangangaral ng salita ng Diyos. Sabi nga, walang tagapakinig kung walang tagapangaral. Walang tagapangaral kung walang nagsuko. Walang nagsuko kung walang sinuko. Sa makatuwid, mula sa taas hanggang baba, kinakailangan yung mensahe mula sa Diyos at sa Diyos ng Espiritu Santo sa bawat isa sa atin, gawin natin yung salita ng Diyos maipangaral. At wala tayong dalang na kasulatan. Makita lang natin ang ating kapwa na gusto nang wakasan ang buhay, tapos nakita natin na pwede pa natin pigilan, at hindi natin pinigilan, may kasalanan tayo doon. Wala pa tayong ginagawa noon, ha? Kasi po ang sabi ni Santiago, sa nakakaalam ng paggawa ng mabuti at hindi ginawa, kasalanan sa kanila. Hindi mo pinigilan, namatay. Hindi kasalanan. Sampula lang. Sabi nga, may mga hindi na naniniwala sa signos. May isa dito sa nakausap ko. Ayos dito na lang sa talaga salog yung rekay. Pinagamot sa akin tapos tinignan ko. Paano to? Sabi, na-disgrasya sa bike. Bakit? Kasi abalay yung ama sa pagluluto, gusto lang uminom ng alak, inutusan yung anak. Walang problema sa pagsunod kasi magulang yun sa sunod ng anak. Ang problema, sabi ng anak, mamaya na tayo. Siguro may kutob yung anak na madidiskrasya siya. Siyempre magulang, pinilit. Ngayon, mabangga. Ang paliwanag ko dun sa magulang, kasi ang ginagawa kasi ng anak, nagluluto siya kasi may handaan. Nung nabangga, walang napakinabangan sa handa. Lahat sila nasa liis sa hospital. Pero kung titingnan natin, ano ang aral na makukuha doon? Kung yung magulang nagtimpi na lang sa nasa ng anak, hindi sana napakamag. Kung nasunod lang yung gusto ng anak, marahil nakalayo na yung motor na babangga, yung anak palabas pa na. Yun po yung tinatawag na signals. Kaya kung mapapansin po natin, kinakailangan natin aralin ang mga
sitwasyon, mga bagay-bagay na nangyayari sa sanlibutan. Yan po ay mga halimbawa lamang. Sabi dito, sapagkat sinasabi ko na si Kristo ay ginawang ministro ng pagtutuli dahil sa katotohanan ng Diyos. Ito po, ministro siya. Sa ano? Sa pagtutuli ba? Hindi po yung sa lalaki. Pag sinabing pagtutuli, pagbabago. Siya po ay naging ministro para baguhin yung sistema. Kasi dati, ang mga tao noon, kapag nagkakasala, yung mayroong sinusunod na Levitical power o yung pamamaraan ng pagre-reconcile ng kasalanan. Ang gagawin ng mga Levita, yung pare, bawat kasalanan may kahatulan. At ang gagawa ng kahatulan, yung mga Levita. Anong kahatulan? Halimbawa, nagkasala, kinakailangan bawiin yung pagkakasala para mapatawad, mag-aalay ng buhay na hayop. Papatulo yung dugo, pantubos sa kasalanan. Si Kristo po, siya ay ministro ng pagbabago o ng pagtutuli. Minsan lang siya pumasok sa dakong kabanal-banalan. Walang iba ang kanyang buhay, ang kanyang inalay, sarili niyang dugo. Kaya po, nabago yung sistema. Hindi na nadugtungan pa yung dating gawain ng tao na mag-aalay ng mga hayop. Kundi si Kristo ang pinakahuli na nag-alay. Walang iba ang kanyang buhay. At pagkatapos kung nawala na rin yung ginagawa ng mga Levita. Sa magkatuwid, yung pagbabago na yon, ang gagawin na lang natin, lalapit pa natin yung pananampalataya, yung ginawa ng ating dakilang Panginoon. Nakasama tayo doon sa kanyang dinutahan, sa pinatawad niya doon sa krus ng Kalbaryo, na tinubos o binili na ng kanyang sariling dugo. Para ano? Para mapagtibay yung pangako na ipinangako noon sa ating mga magulang. Kaya po kung titingnan po natin, yung ginawa ng ating dakilang Panginoon, pagkamat yan ay ministry lang sa tingin natin na ginawa niya. Pero napakahalaga po nun. Kasi po kahit gumawa ng kabutihan sa kapwa, hindi po tayo maliligtas. Sabi dito, sa biyaya kayo'y nangaligtas. Habag lang ng Diyos ang kaligtasan ipinagkaloob sa atin. Ang gawa, resulta na lang po yan ng kaligtasan. Sa makatuwid, kung marunong na tayong magpigil sa sarili, marunong na tayong mag-ingat na huwag magkasala, sa makatuwid, resulta po yan na ligtas na tayo. Dahil sa bawat lumapit sa Diyos at nagsisi at nagbalik loob, meron siyang binibigay na tanda upang maisurat ang pangalan sa aklat ng buhay, sa makatuwid, ang Espiritu Santo ang inilagay sa bawat isa sa atin. Kaya kung nararamdaman natin ang presensya ng Espiritu Santo, na iniingatan tayo, isa na tayo doon sa niligtas niya sa pamamagitan ng habag niya sa bawat isa sa atin. Sabi dito, at upang ang mga hintil ay makaluwalhati sa Diyos dahil sa kaniyang kahabagan. Kaya nang nasusulat. Kaya nga, ikaw ay aking pupurihin sa gitna ng mga hintil at aawit ako sa iyong pangalan. Eh kung mapapansin po natin, dati, kung mga hintil pa tayo, hindi naman natin ginagawa ang mangaral ng salita ng Diyos. Kumbaga, sa katagalan ng panahon, na ilimbag yung mga kasulatan, napagsama-sama, ginawang Biblia, at ngayon, binabasa, tinatalakay, inaaral, at kinakailangan naman natin unawain yung mga mensahe o naman ito para magamit natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. At kapag tayo tumanggap ng aral, doon na natin mararamdaman na minsan nagpupuri tayo sa Diyos.
Dahil sa mga aral na ating tinatanggap kasi pakiramdam natin, gumaan yung buhay natin. Pakiramdam natin, wala tayong pasan-pasan na mabigat ng mga problema. Kasi po, nakadipindi na yung buhay natin sa aral at salita ng Diyos. At muli, purihin ninyo ang Panginoon kayong lahat ng mga hintil. At purihin siya ng lahat ng mga bayan. Kaya po ngayon, di ba lumawak na marami na nagpupuri sa ating dakilang Panginoon. Kaya mapapansin natin, nagawa na yung mga napakaraming mong awitin ng papuri sa Diyos. Meron sumisigaw, Hallelujah, Glory to God, at meron namang idinadaan sa mga awitin. Tanda ng pagpupuri sa ating dakilang Panginoon. At muli, sinasabi ni Isaiah, magkakaroon ng ugat kay Jesse at siya lilitaw upang maghari sa mga hintil at sa kanya'y magsisiasa ang mga hintil. Kaya magpasalamat po tayo kay Apostol Pablo. Kasi po, siya ang unang nangaral sa mga hintil. Kasi po yung mga Hudyo po kasi, hindi po sila nakikipag-usap sa mga hintil. Kaya kung titingnan po natin, idinaan pa nga sa isang senaryo na si Simon Pedro, hindi siya talaga nakikipag-usap sa mga hintil. Kaya ang ginawa ng Diyos, panitain, isang lambat, bumababa, kumpleto, mahayop, gumagapang, ay sinasabi ng dinig, magpatay ka at kumain. Pero si Simon Pedro sabi niya, hindi, Panginoon, kahit kailan hindi pa pumasok sa ating mga bibig ang isang bagay na naman. Ayaw talaga ni Simon Pedro na mangaral sa hindi tauri o hindi Hudyo. Sabi niya, magpatay ka at kumain. Ayaw na. E magpasalamat tayo kay San Pablo dahil siya po ang naging isang tagapangaral, nangangaral sa mga hintil. Ginamit ng Diyos ang lakas ng loob na taglay niya Apostol Pablo. Yung paninindigan niya kung papaano niya nauunawaan ang mga bagay-bagay at naging tagapangaral siya, naging isang sisidlang hirang sa paningin ng Diyos. Kaya po, marami na ngayon ang nagsisipagpuri sa Diyos dahil nabuksan na yung salita ng Diyos sa mga hintil at marami ang lumuwalhati sa Diyos. Dito po sinasabi magkakaroon ng ugat kay Jesse. Ito walang iba, itong ating dakilang Panginoon. Kasi kung titingnan natin yung genealogy ng ating dakilang Panginoon, mula kay Jesse, naging anak niya si Jacob o Huda. Jesse, Huda din na siya. Naging anak niya si Huda. Mula kay Huda. Yun siya, nasa ano po yan, nasa Lucas 3 at sa Mateo 1. Nandiyan po yung genealogy ng ating dakilang Panginoon. Pero hindi po sa dugo. Kumbaga, naging foster father lang ng ating dakilang Panginoon si Jose. Para masunod lang yung sinalita ng mga propeta tungkol sa ugat ni Jesse. Sabi dito, puspusin niya kayo ng Diyos ng pag-asa, ng bumagalakan at kapayapaan. Ito po yung pinakamaganda. Hindi dapat mapuspos ng galit, puot, nanakit, sama ng loob, pagtatampo. Hindi dapat yung mangyari, lalong-lalo na sa isang bahayan. Kundi dapat maghari din ang pag-iibigan. Kung nandyan ang Diyos, ang naghahari, pag-ibig. Kasi ang Diyos,
pag-ibig. Kapag nandyan ang pag-ibig, siyempre nandyan yung pag-asa ng kagalakan. Palaging masaya, nagkukwento ka, nagbabanding, ang pamilya. Hindi nagtatalo-talo, hindi nag-away-away, hindi nagsisigawan. Ano pa? Kapayapaan. Nagkakaroon ng katahimikan. Hindi magulo. Kumbaga, organize lahat. Yung mga kilos, pati yung pag-uugali, kung paano matutungo sa kapwa, ayos na ayos po yun. Sa ano pa? Kapayapaan sa pananampalataya. Kumbaga, kalmado lang. Merong pananampalataya, pero hindi pwedeng ipagmalaki, ipagyabang, kundi matatag na pananampalataya ang tinataglay. Pero may kapayapaan. Hindi pwedeng pagkukwento ka sa iba, ako malakas ang pananalig ko sa Diyos. Dapat, sarili na lang. Para ano, upang kayo'y managana sa pag-asa. Yan po yan, ang pag-asa na yan. Yan yung pagtitiwala natin sa mga bagay na hindi pa nangyayari. Hindi pa natin nakikita o namamasdan. Hindi pa natin nararamdaman. Pero palagi tayong may pag-asa. Kapagamat, minsan, pinatapos tayo, pero yung pag-asa. Lamang, minsan, nagkakamali din tayo kasi kung ano yung nag-iibubulalas natin sa ating mga bibig, hindi natin pinapansin, nangyayari po yun. Lalong-lalo na kung lingkod tayo ng Diyos. Kasi po napipigilan yung pagpapala. Sabihin mo lang walang pera. Wala talagang darating. Pero kung sasabihin mo, hindi ka dumarating yung pera, hindi pag-asa. Pag pinandukan na natin nang wala kang pera, wala nang pag-asa. Wala talagang darating. Sabi ko, maulyas ang biyaya. Nag-asa saan? Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya po, dito, dapat matutunan natin kung tayo lingkod ng Diyos, at ginagabayan tayo ng Espiritu Santo, maingat po tayo sa pagsasalita. Para yung pagpapala, hindi po napipigilan, at nagpapatuloy po yung biyaya, umaagos at nananagana sa bawat isa sa atin. Siguro po, nandito na lang, pagkikipagin natin sa salamat sa Diyos, at ano man ang ating mga kahilingan, karaingan, pagkatiwala natin sa ngalan ni Kristo Jesus, salamat at isang mapagpalang gabi sa bawat isa.